kapag merong reklamo o merong mali silang nakikita, hindi sila nagtuturo ng ibang tao. Ang gagawin nila ay sasabihin nila sa mga tao, ang gagawa namin ng paraan na hindi na babaha dyan sa lugar ninyo kapag merong malakas na ulan o merong bagyo. Ganon ang tamang governance at ganon ang tamang pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi yung kapag merong nakitang mali ay magtuturo ng ibang rason o magtuturo ng ibang tao. So yan, Attorney Sal, yan po yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands. And to add to that, sinabi niya rin po, Attorney Sal, na kaya sinasabi, tinawag niyang scapegoat yung ginagawa ng gobyerno ngayon, Attorney Sal. Ibig sabihin, ayaw daw nila tanggapin yung obligasyon at ayaw nilang ibigay yung accountability sa mga problema, Attorney Sal. Your comment on this, especially on the scapegoating remarks? Well, there is nothing more to add what she said. Tama naman yung sinasabi niya. Alright. Maraming salamat, Attorney. And maaaring umpisahan na sa darating na Agosto 4 ang impeachment trial laban sa ating pangalawang Pangulo. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, ito'y sa kabila ng mga panawagang siya'y umatras sa pagdinig at mga isyong legal kaugnay ng jurisdiksyon ng kasalukuyang Kongreso. Si Troy Gomez magbabalita. Sa isang ambush interview nitong Hulyo 21, kinumpirma ni Escudero na posibleng simulan ang paglilitis sa unang linggo ng Agosto sa oras na maihain at makompleto ng mababang kapulungan ang mga kinakailangang dokumento at notifikasyon para sa Senado. Yun yung imumungkahi ko. Bakit yun ang petsang yun? Dahil kailangan bigyan ng notice yung mga partido. Hindi naman pwedeng naisipan lang ng majority ng Senado, pag open ng Senado, bukas na bukas din. Kailangan may sapat na panahon para mabigyan ng notice yung mga partido. Nilinaw ni Escudero na walang hadlang sa 20th Congress upang ipagpatuloy ang impeachment process na sinimula ng 19th Congress. Binigyang diin niya na hanggang wala pang desisyon ng Korte Suprema ukol sa legalidad ng proseso, itutuloy nila ang kanilang tungkulin bilang impeachment court. Kung ang definisyon nila ng pagiging patas ay kakampi sa kanila at sa gusto nila, pues hindi patas yon. Klaro ang kanilang gusto mangyari at hindi porkit hindi sumasang-ayon sa kanila o sumusunod sa kanila, hindi na patas. Being fair means applying the rule evenly to everyone regardless of who it is. Bagamat may mga panawagan mula sa ilang sektor, partikular na ang mga estudyante na umatras si Escudero mula sa kaso, iginit ng Senate President na hindi siya hihiwalay sa kanyang tungkulin bilang tagapangulo ng paglilitis. Nakasalalay pa rin ang opisyal na pagsisimula ng paglilitis sa pagkumpleto ng requirements ng House of Representatives. Ngunit kumpiyansa si Escudero na maaari itong maisakatuparan sa takdang petsa kung walang aberya. Kasi kailangan yung mga parties bigyan ng notice. Pangalawa, wala pa namang order yung Senado doon na hindi pa kino-comply ng Kamara. Hopefully, that 1-week period, yung Kamara will be given time to comply with the orders of the Senate Impeachment Court. Dahil yung pangalawang order, hindi ba? Dapat ang gumawa nun 20th House of Representatives. Hindi yung nagdaang House of Representatives. Ang impeachment trial ni Vice President Duterte ay isa sa pinakamalaking usapin sa bansa at inaasahang susubaybayan ng taong bayan ang magiging takbo ilang araw kasunod ng pagbubukas ng 20th Congress sa susunod na linggo. Hindi man natuloy ang paglilitis para kay Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment sa 19th Congress, pero posible itong matuloy tulad nga po ng sinabi niyo sa 20th Congress. Would you like to add, Attorney Sal, regarding that news sa sinabi po ng Senate President? Hindi ko pa rin nakakasiguro kung matutuloy kasi yung Korte Suprema merong nakabinbin na kasunod. At meron na siyang direktiba sa dalawang sangay ng legislative branch. Sagutin nila yung mga katanungan na mahirap sagutin. Sapagkat kagaya ng sinasabing yung bang Secretary General nyo, may discretion niya na huwag mag-transmit ng complaints na tinanggap niya. At kung meron man, ano naman legal authority niya? Anong legal basis niya? Like yung tanong na ilang session days
bago niyo sinumite sa Committee on Justice. Wala nga sinumite. Kahit yung ilan ba yung bumoto? 2/3? Wala rin sinumite yan under the Constitution. Kailangan, pag natanggap ng House of Representatives ang isang complaint, in 10 session days, kailangan i-calendar mo na. Lagay mo na sa order of business. At after that, i-refer mo na sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice naman, meron 30 days na pag-aralan nila. At after that, 10 days na naman, i-kalendari mo para yung kanyang rekomendasyon ibigay naman sa plenary. Wala, hindi lahat nga nangyari yan Kaya hindi ko alam kung paano nila sasagutin niya. Kaya di ba sa artikulo ko sinabi ko, may probability na baka pawalang bisa yung complaint na yan. Or maybe constitutional defects. Kaya hindi pa sila nakakasiguro. Anyway, kung mauna, problema lang dyan, baka hindi pa magdesisyon ng Korte Suprema. Meanwhile, tutuloy ang paglilitis. Pero meron namang aksyon. Ang balita natin, may umiikot na resolution para ibasura ang impeachment complaint. Isa sa mga senador ang mag-ahain ng isang resolution. O kaya naman, kung wala naman, meron na nakabinbin na motion to dismiss the complaint for lack of jurisdiction because it violated the 1-year rule ban on filing impeachment complaints. So kung mangyari yun, wala na naman trial. At kung may trial naman, kaya nga na sinabi, kaya i-dismiss o ituloy, palaging panalo dyan si Inday Sara. Pag tinuloy mo, wala namang kakaso-kaso. Wala namang kaibibidensya. Puro lang naman politika ang dahilan dyan. Kaya naipahal yung mga sinasabi na confidential fund, grave threats, ano pa, corrupt and corruption. Puro wala naman naman yun At kahit na nga meron na malabong mangyari, walang bobotong yan. Walang bobotong conviction maliban doon sa mga sagad na kaliwa o sagad na dilaw o pink. Ang mga politiko yan, dahil alam nila ayaw ng taong bayan ang impeachment, boboto ng acquittal yan. Kaya either panalo niya si Inday, kaya huwag na ako kayo mag-alala. Kayo namang mga ayamot, nabubwisit, nagagalit, at yung dinidelay at tatagal. Kaya ano ang problema nyo? Pwede nyo namang i-refile kung ma-dismiss. Pag ma-dismiss, pwede nyo i-refile for next year. Problema nyo kung magkaroon ng trial at ma-abserto. Yan. Yan ang problema nyo. Attorney Sal, alam naman po natin na itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay ginawa para pigilan siya na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, Attorney Sal. And nabanggit po ni Vice President Sara Duterte in her visit to her father sa The Hague, Netherlands, na open po niya yung topic of the possibility of running for president. At nagkaroon po ng, medyo nag-iba po yung ihip ng hangin, Attorney Sal, dahil nagbigay daw po ng suporta si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kung tatakbo man si VP Sara sa pagkapangulo, which is dati tinututulan po, hindi po sinusuportahan ni former President Duterte. Meron na pong blessing ngayon si VP Sara at sinabi daw po, according to VP Sara, sinabi daw po ni dating Pangulong Duterte na siya po ang magiging #1 supporter. Your comments on this, Attorney Sal? Well, ang katotohanan niyan, yung unang-unang desisyon ni Presidente Duterte, nung presidente siya, ayaw niya talagang patakbuhin niya ang presidente. Kahit na ang tao gusto siyang patakbuhin presidente. Marami na ang nagtayo ng mga organisasyon sa buong Pilipinas para patakbuhin siya.
Pero si Presidente Duterte, matagal na sinasabi na ayaw ko na tumakbo yan. Kasi nakita ko ang hirap ng pagiging presidente. Ayaw kong danasin yan, dinadanas ko ngayon. Kaya ayaw ko siyang tumakbo. That was the initial thoughts of the President. And then after that, nagkaroon ng pagbabago ang isipan niya. At nung malapit na yung filing, kung matatanda mo, ako ang masigasig na pinapatakbo kong presidente yan. Kasi ako nga nagsimula ng draft presidente o vice presidente Inday Sara sa Hong Kong pa. I think inumpisahan ko yan sa Hong Kong 2017, a year after the former president assumed the presidency. Nung nagpapasalamat yan sa Hong Kong OFW, sumikot siya. At doon, in a gathering, sinabi ko na kung merong anak, si Macapagal na naging presidente at si Cory may naging presidente, bakit naman hindi po pwedeng itong si Inday Sara, anak ni Presidente Duterte maging presidente? I started that. And then, yun nga, parang snowball. And then, kami ng organisasyon, takot-takot na. Pagkatapos, kung matatanda mo, pinunukala ko, tumakbo kayong dalawa, presidente at vice-presidente. Pareho nila ayaw. Ayaw talaga ni Inday Sara din, ha? In fairness, sir, talagang ayaw niya rin tumakbong presidente or vice-presidente. Yan ang istorya niyan. Pero nung maglaon, nakita ni Presidente Duterte the wisdom of her running for president. Kaya nga, ilang beses niyang pinunta niya sa bahay at na inaalok niya. Kinukumbisi niya. Pero ayaw nga tumakbo eh. Kaya matatandaan mo, nag-iwan siya ng dalawang envelope na nakalagay doon. Kung sakali mo magbago isip mo, pagtatakbo kang presidente, gawin mong vice-presidente si Bongo. O kaya naman, kung ayaw mo talagang tumakbo, si ang tatakbong presidente, si Bongo, at ako ang vice-presidente. O hindi ba, doon nagsimula yung dalawa. Kung saan, parang ang feeling nung Inday, bakit mo ko dinitikta na. Dalit sabi, ako naman, ginawa kong lahat para mapatakbo siya. At nung itinas niya ang kamay ko dyan sa Cebu, sinabi, pag tinas ko ang kamay mo, sir, ibig sabihin, tatakbo na ako. That's the whole idea. Taas mo na kamay ko dahil kandidato ko Senado. At 3 beses niyang tinas, iba-iba ang damit ko. Kaya effectively, pumayag siya. Kaya lang, after a few days, nabago na naman ang ihip ng hangin. Nag-slide siya for personal reasons. Oh. Kaya, yun ang istorya noon. Ngayon, dahil nga nakikita na naman ni Presidente Duterte yung nangyari sa kanilang dalawa, sa bayan, na kailangan yung sinimulan niya, yung mga ligasiya, yung mga ginawa niyang programa, kailangan may pagpapatuloy. At nakikita niya na si Inday Sara na po pwedeng gumawa nito. Kaya, okay na naman sa kanya na tumakbo si Inday Sara. Yan ang istorya. And spokesperson Princess Abante, sa isang ICC case na wala namang direktang kinalaman sa institusyong kinakatawan nito, matatanda ang iginiit ni Abante na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. So ito ang sinabi ni VP Sara Ternisal, siguro dapat huwag magsalita si Ms. Abante tungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na ipinaglalaban yung karapatan ng isang kasamahan, kababayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So mayroon akong right, sabi ni VP Sara. I have all the rights to express my anger against what the administration of BBM did.
Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. It's out of her league. Attorney Sal, pwede po bang magbigay ng pahayag ang House of Representatives tungkol po doon? Well, sabi, ibig sabihin ni BP, Inday, Miss Abante, maging Miss Atras ka na muna. yun ang ibig sabihin nun. Huwag ka na kasing, para din si Clara, huwag na kayong magsasaw-saw kasi sa mga teritoryo hindi dapat niyang saw-sawan. Stick to your sphere. Huwag na kayong mag-crossover. Wala alam nyo, talagang ang publisidad, napaka malaking magnet o attraction diyan sa mga nabigyan ng pagkakataon magkaroon ng plataforma. Yun lang yun. Alright, maraming salamat Attorney Sal. And samantala, tutol ang ating pangalawang Pangulo sa lahat ng uri ng online gambling dahil anya, ito'y nagiging banta sa kinabukasan ng kabataan at marami sa mga Pilipino ang nalulubog sa utang. Si Jason Rubrico magbabalita. Mariing ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtutol sa online gambling sa gitna ng mainit na usapin ukol dito sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagdami ng promosyon mula sa ilang artista at influencer na hinihikayat ang publiko na sumubok ng online sugal. Sa panayam sa The Hague, Netherlands, iginiit ng Vice Presidente na masyado itong madaling ma-access lalo na ng mga kabataan at madalas ay hindi na ito nababantayan ng mga magulang. I am against online gambling. So, hindi ako sang-ayon sa lahat ng klase na pagsusugal online dahil hindi nakokontrol ng mga magulang ang access ng kanilang mga anak dyan sa internet. At napakadali, ginawang pinakamadali ang magsugal sa online para madaling makuha ang pera ng mga tao. At pag ikaw ay nalulong na dyan sa online gambling ay nagkakaproblema na ang pamilya dahil nalulubog na sa utang yung mga kababayan natin. Ayon pa kay VP Sara, mas pabor siya sa gambling activities na mahigpit ang regulasyon at may limitadong access lamang ang publiko. Kaya okay ako sa regulated na gambling na hindi lahat nakakapasok doon at hindi lahat nakakasugal. Pero kapag nilagay mo siya online na hindi na natin nakukontrol kung sino yung makapagbukas ng account para magsugal, ay hindi ako sang-ayon doon dahil nakakasira ng pamilya yon at nakakasira ng kinabukasan ng kabataan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Attorney Sal, alam kong nakakapagbigay na kayo ng inyong pong pahayag regarding po sa online gambling. Pero para sa mga hindi po nakasubaybay, maaari niyo po bang ibahagi ulit kung ano po yung inyong stand dito po sa online gambling? Pero sabi natin, hanggang ang gobyerno ay pinapayagan ang uri ng gambling. Kasi marami tayong legal na gambling, di ba? Talagang mahihirapan ka na ipagbawal mo yung iba pang uri ng gambling. Hindi ka magiging consistent. Kung ayaw mo talaga ng gambling, eradicate mo lahat na klase ng gambling. Ngayon yung online gambling naman, tama si Inday dyan, na talagang hindi mo makokontrol. There is only one way to control yung online gambling. Paano? Kasi ang minimum requirement ng online gambling 10 piso. Kaya-kayang mag-invest ng 10 piso ang mga bata. Pero pag ginawa mo 10,000 yan, 10,000 ang minimum na pagsusugal mo dyan, wala na. Ang mga bata, definitely hindi makakapasok na. Wala silang pagkukunang pera. Alright, maraming salamat. The topic, Attorney Sal, of Vice President Sara Duterte
possibly running for president sa 2028 was brought up habang nagbibigay po ng updates ang ating pangalawang Pangulo sa estado ng bansa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, informing him sa mga baha na nangyayari ngayon na hindi pa rin nasusolusyonan, Attorney Sal. And dahil upcoming na rin po yung State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. next week, Attorney Sal, ay meron din pong pahayag na si VP Sara natugon sa House of Representatives dahil sinagot niya ang pahayag ni House of Representatives spokesperson Princess Abante na tungkulin daw ng Vice Presidente na makinig sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero giit ni VP Sara, walang anumang batas na nag-uutos sa publiko na makinig sa SONA. Ang obligasyon ayon sa kanya ay nasa balikat ng Pangulo. So I will just read what she said. Wala tayong batas na nagsasabing tungkulin ng mga Pilipinong makinig sa presidente natin. Ang nasa batas natin nakalagay tungkulin ng presidente na magbigay sa ating mga Pilipino kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo yung walang tungkulin makinig. We have the right to listen or not to listen. There is no law mandating us to listen to the president to give his State of the Nation address. Your comments on this, attorney? Well, you don't need the law to require a vice president or any person, any Filipino citizen to listen. Yung tayo, mga taxpayers, mga mamamayan, gusto nating makinig sa ibabalita ng presidente. Pero ang problema nga, kung wala namang bagong sasabihin, binobola lang tayo. Sasabihin ganito, pero hindi naman totoo. Sasabihin, okay, ang flood control, pagkatapos biglang bumaba. Talagang mawawalan kang ganang makinig o umaten. Yan ang katotohanan dyan. Alam mo, pinag-uusapan yung ba. Di ba ngayon, bahamba na naman tayo. Alam mo, my attention was called, aywan ko kung nakita mo, meron ka bang kopya ng Daily Tribune dyan? Tara. I can look it up, attorney. Ito ang headline. No? Basahin mo. Anong headline? I can only read the first line. Lacson fumes over flooded budget. Alam mo itong si Pinky Lacson. Kaibigan natin to, pero ang banat niya, sabi niya, yung budget na naman, yung isang dyan sa Mindoro, ilang bilyon yun. Basta ang punto niya, bigay ng malalaking budget sa hindi naman kailangan. Madaling sabi, may corruption na naman. Ang galing din ito si Pink Lacson. Pero tingnan mo, akala niya siguro, nakakalimutan natin, na siya ang nag-author na magtayo ng bagong Senate building dyan sa BGC. Sa halagang initially 24 billion pesos ang budget. Siya ang author niya na para lang magkaroon sila ng magagandang opisina. Mga luxurious, bino mo 24 billion para sa opisina ng 24 na senador. Yung 24 billion, lumobo na ng 32 billion pesos. Kung yan ba, sa halip na inotor mo yan, Ping Lacson, na building para lang kayo maging mayayaman na nakaupo dyan, nagpapakasasa sa kayamanan ng taong bayan. Kung yan ba inilagay nyo sa flood control, o di sana nakatulong. Hindi yung kung pumorma ka kasi, alam mo, so righteous ka, and yet, meron kang galaw na contrary to your presentation to the public. Yan ang ayaw ko. Alam mo, pag balat kayo, talagang kinakanta natin yung balat kayo pala. Ang buhay sa mundo. Teka, naalala ko tuloy. Itong isa pang balat kayo. Doon sa mga balita ngayon, itong si kapatid ni Presidente, si Amy, talaga nagsisumiksik. Sumama na naman kay Inday Sara at gusto siyang bumisita. At meron na naman siyang may mga pasari, meron naman siyang banat sa kapatid niya. Talagang ibigay pakita na talagang Duterte siya. Pero ang katotohanan, ito, para sa kanyang sarili lang yan. Kung anong mabuti sa kanyang interest, yun ang ginagawa niya. Kaya ayaw natin ng mga balat kayo. And
Still in relation, Attorney Sal, to the House of Representatives kasi meron pong isa ding tugon ang ating pangalawang Pangulo. Huwag na siyang sumausaw. Yan po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat nakikisawsaw si House of Representatives. Attorney Sal, and ito naman po, Attorney Sal, sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat para sa interes ng Pilipinas ang mga hakbang ng gobyerno at hindi ng ibang bansa. Yan ang pahayag ng Bise kaugnay sa sinabi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na bukas ang Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. So ito po ang sinabi ng pangalawang Pangulo, Attorney Sal. Ang nakalagay sa ating saligang batas, dapat mayroon tayong independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay kumikiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So dapat hindi lang tayo ang kumukontra, lahat tayong mga Pilipino kumukontra sa plano na ito dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country. Hindi para sa interest ng ibang bansa, hindi lang Amerika, kahit anong bansa yan. Hindi para sa kanila ang galaw nating mga Pilipino. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interest ng ating bansa. So Attorney Sal, your stand on this sa possibility na gawing isang ammunition factory ang Pilipinas? Alam po niyan, ever since nung tayo pa, wala pa tayo sa Malacanang, sinusulong natin ang ating pagiging malayang bansa kailangan palagi ang galaw natin ay sa interest natin. At nung panahon ni Presidente Duterte, siya ang author ng foreign policy na nagsabing, friends to all, enemy to none. Kaya nga, nagipagkaibigan siya sa China, sa Russia, pati sa Korea. Kasi nga, ang feeling niya, yung relasyon natin dito sa ating mga kapitbahay na bansa o yung malayong bansa, ay kailangan batay palagi sa ating interes. Kung kontra sa ating interes, hindi tayo dapat magipagkasundo. Kaya ang problema kasi, yung mga nakaraang administrasyon, sunod-sunuran lang tayo sa Amerikano. Hanggang ngayon, bumalik na tayo kasi nung panahon ni Presidente Duterte, hindi umuubra ang mga patakaran ng Amerikano sa atin. Pero ngayon, balik na naman tayo. Kaya nga, hindi ba, si Presidente Duterte ang nagpahinto nung EDCA. Di ba yung tratado na binibigyan natin ng mga base militar, pinahinto niya yan Pero nung pumasok ang bagong administrasyon, tinuloy. O kaya, tinamo, ngayon, ilan na ba ang EDCA sites? How many military bases are there in the Philippines today? Talagang tayo na ngayon ang base ng mga armas ng Amerikano kung saan magagamit ito laban sa mga kalaban nila. Siyempre, yung mga kalaban nila, pag ito ay pinaulanan mo ng mga armas, mga bomba, mag-nuclear man o hindi, di siyempre gaganti. Sino magagantihan nila? Ito ang pinakamalapit kung nasaan sila. Di tayo damay. Kaya hindi dapat talaga tayo sumusunod sa interes ng ibang bansa, kundi dapat sa interes natin. Yan ang ginawa yung ginawa lang na pagpapatalsik Presidente Duterte. Di ba ang administrasyon? Ang parang pinaglaban nila ang interes ng dayo ang ICC, hindi ang interes ng mamamayang Pilipino. Otherwise, hindi nila inaresto, illegal, dinitinig, illegal, pinakulong, illegal. Isang mamamayan. Tapos sasabihin nung meron tayong topic dyan, na nakita, yung si PNP Chief, siguro, mamaya na siguro, para hindi natin maulit. Meron kang topic dyan na gusto mong itanong Basta, ang punto natin, kailangan, our country should always decide on the basis of our own interest and not the interest of other countries that want us to cooperate with them. If the cooperation would mean our own destruction, bakit tayo sasama? Kahit paanong kapalit niyan. Kahit ano pang kapalit niyan,
tinanggap mo nga yung kapalit na tayo giginawa. Halimbawa, tayo yayaman. Pag tayo naman ay binomba ng binomba, di wala rin, useless din. Kaya dapat yan ang ating magiging batayan, our national security and interest. And since nabanggit mo na, Attorney Sal, I guess hihingin na rin po natin ang inyo pong comment doon po sa naging pahayag ng PNP Chief, ni PNP Chief Torre, especially in relation to former President Duterte. I guess I'll just give it to you to share the comment, Attorney Sal, at kung ano po ang inyo pong stand. Basahin mo muna yung sinabi niya para marinig ng tao. Okay, sige. I will just have to find the exact quote, Attorney Sal, kasi ayoko magkamali dito. Gandang sagutin yung mga sinabi niya. Yeah, I will just have to search kung ano po exactly yung sinabi niya, Attorney Sal, para hindi po tayo magkamali. Pero ito, meron po naka-flash po dito, Attorney Sal. Sabi, kasi may nagtatanong po na texter. Sabi niya, Attorney Sal, gusto ko lang mahingi ang inyong reaksyon sa ginawang pahayag kamakailan ni PNP Chief Torre kaugnay sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ito po ang sinabi niya. All those cases, all those issues that they are saying, that they are harping about, bring FPRRD home, nasa Hague na nga eh. Andyan yung ICC, andyan na nga ang nag-try. Gusto nyo ng tunay na batas, patas na batas. Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Mga foreigners yan na walang pakialam sa atin. Ang sa kanila, tinitignan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag nating kalimutan sa korte na yan sa kasong yan ng complainant, walang iba, mga Pilipino pa rin. Mga Pilipinong nawalan ng pag-asa noong panahon ni Duterte. Nawala ng pag-asa na makakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin yan, huwag nating kalimutan yan dahil they are Filipinos, they are not foreigners. Wala lang silang mapuntahan sa mga panahong yun dito sa Pilipinas sa justice system natin noong panahon ni Duterte. Kaya pumunta sila sa ICC at doon sila nagsampa ng reklamo kasi miyembro pa rin tayo ng mga panahong yun. So anong nirereklamo ng mga DDS na ito? Shortcut na lang ang lahat. Hindi pwede ang shortcut dahil sa kaka-shortcut natin. Ito na nga ngayon, kapag tinanong na sa isang formal investigation, bigla na lang magsasabi sila, I have my right to remain silent. I have my right against self-incrimination, kaya uulitin ko sa mga enablers din. Ano po ang masasabi niyo dito sa pahayag na ito, Attorney Sal? Marami. Unang-una, yung mga nagpahayag niyan. As I described him before, he is a tower of ignorance and nonsense. Bakit ganyan? Tingnan mo yung mga sinabi niya. Sabi niya, yun daw sa ICC, ano rin bang gusto natin pang patas? Patas na patas ang laban dyan sa batas. Sa ganyan, mga foreigners yan. Hindi sila nakikialam sa atin. Kumbaga hindi sila interesado. Tingnan mo. Nakialam nga eh. Nakialam itong mga foreigners, yung ICC. Paano mo sasabihin na wala silang pakialam? Ha? O, ano pa mga sinabi niya? Ano pa nga sinabi niya? Inday. Sara kay Inday. Sara ka kasi kayo. Inday, Sara. Meron. Yes. Ano pa yung portion na yun? Wait lang, Attorney Sal. Nawala ng pag-asa na makakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Kaya wag nating kalimutan that they are just Filipinos and not foreigners. Wala daw silang ibang mapupuntahan, Attorney Sal, sa panahon yun. Kaya sila lumapit sa ICC. Tingnan mo, kung bakit towering of ignorance and nonsense siya. Bino mo sasabihin niya. Kasi daw, si Presidente Duterte, yung mga nagreklamo sa kanya, walang makukuhang hustisya kasi nung panahon niya, hindi makapile ng kaso. Tingnan mo ha, 3 taon na nga na naupo ang bagong administrasyon. Wala na sa kapangyarihan, wala nga kayong kasong ipinail. Pati yung SOJ nyo, sinasabing wala kaming ebidensya. O pagkatapos, kung wala kayong ebidensya, ba't yung inaresto, dinitini, at itinapon at ngayon pinaglilitis nyo. Sabi nyo, itong si Presidente Duterte ay nag-commit ng krimen, isang Pilipino, laban sa mga Pilipino,
At ginawa niya ang krimen dito sa bansa. Bakit hindi nyo nililitis dito? Hindi dinidemanda nyo. Bakit kailangan pang itapon nyo ron? Tapos sasabihin nyo, walang pakialam. Nakialam nga sa atin, nag-issue nga ng warrant of arrest. Nag-cooperate nga kayo, nilabag nyo ang batas nila, nilabag nyo ang batas natin, nilabag nyo nga lahat eh. So paano mo sasabihin? Pero ano yung huling sinabi niya? Meron siyang last statement. Sabi mo hindi. Tara. So ano daw ang mga nirereklamo ng DDS na ito? Shortcut na lang ang lahat. Hindi pwede ang shortcut dahil sa kaka-shortcut na yan. Ito na nga ngayon, kapag tinanong na sa isang formal investigation, bigla na lang magsasabi sila that I have the right to remain silent, I have my right against self-incrimination. Kaya inuulit daw niya yan sa mga enablers. Tingnan mo yan. Lalong nagpapakita na tao ng ignorance eh. Bakit kanyo? Sabihin niya, pag may pinapatawag daw dun sa Kongreso, ini-invoke nila yung kanilang right to remain silent, right against self-incrimination. Ibig sabihin, itong si Tower, ayaw niyang gamitin yon. Kung hindi ka ba naman, iyon ay karapatan ng bawat mamamayan sa saligang batas. Ibinibigay niya yan, ba't mo tinatanggal sa kanila ang karapatan na yan? Kung ikaw ay nagpapatupad ng batas, dapat ipatupad mo ang karapatan na ibinibigay at hindi mo binibigyan ng sagabal at kinukundina ang kanilang pag-exercise ng kanilang karapatan. O hindi ba? Kaya tuloy nagiging power of ignorance ka and nonsense. Yan ang problema. So, kung ako ikaw, stop talking. Isipan mo na lang bibig mo, magtrabaho ka na lang. Baka sakaling pag makakita ng taong bayan na maganda ang ginagawa mo, mapatawad ka doon sa ginawa mong pag-arestong illegal ni Presidente Duterte. Hindi yung ano ba, mali ka na nga, pinagtatanggol mo pa ang bali. Tumahimik ka na lang. Trabaho ka na lang. At bilang tagapagpatupad ng batas, Attorney Sal, tulad po ng sinabi nyo, mahalaga na alam niya rin po itong mga bagay po nito. Siguro kailangan niya ng onting lesson po sa inyo to make him more fit para po sa kanyang tungkulin ngayon sa gobyerno sa Pilipinas. Alagay ko, ikaw na lang, Sarah, kasi mukhang mas may alam ka pa kaysa sa kanya. Ikaw na magturo sa kanya. Okay, Attorney